Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisahan natin ang Kimpaw update at iba pang showbiz na. Okay, ang mga topic for today natin ay kung paano nilampason ni Kim Chiu ang dance floor sa Showtime. At pangalawa, ang blind items natin at hindi naman matatanggal ang ating blind items. At ang pangatlo ay si Paolo Avellino. Ano na kaya yung proceed ng success niya sa ngayon? Paano kaya, how can I say that Paolo Avellino is full of success and they have already a complete investment with Kim Chiu? Tungayan po natin ang mga topic na yan for today at umpisa na po natin. Okay, umpisa na po natin sa kay Kim Chiu. Paano nilampason ni Kim Chiu ang dance floor ng Showtime? Ayon po sa aking legit na sources ay pinagtulungan po nila ni Vong Navarro ang dance floor. At hindi lamang sa dance floor po yan, kundi queen and king talaga sila ng dance floor. Kahit sabihin na lang din natin na si Vong Navarro ay matagal nang sumasayaw, pero may mga time pa rin na may mga kagaya din siya na artista na mas magaling sa kanya. Mas magaling at pinakamagaling kasi yung mga terms natin pagdating sa mga dance movement. At isa na doon si Kimi na kung saan ay pinatunayan nila ni Vong Navarro na hindi lang dance movement o hindi lang pag-hosting ang kanilang kayang gawin, kundi isa rin sila sa mga artista na marunong sumayaw at very talented sa lahat ng bagay. Ayan na naman. Ito na naman yung minamarites na mga kapwa natin na content creator dyan na nililink na naman daw si Vong Navarro kay Kim Chiu, which is correct niya. I will correct you because hindi naman po nililink si Vong Navarro kay Kim Chiu. That is the reality to. Kundi kumbaga dahil lang sa sayaw ay kapag sino kasi yung mga kasama ni Kim Chiu pagdating sa mga sayawan, hosting, ganun ba? Talagang ang sabi na ng mga sokmed dyan ay nililink na kaagad. Hindi po, for the record only, hindi po nililink at wala pong namamagitan kila Vong Navarro at Kim Chiu. We go back to my latest vlog na kung saan ay nagpa-picture na si Joshua Garcia kay Kim Chiu. Agad yung sinasabi ng mga ibang
chance dyan na mga basos na nalilink daw si Joshua kay Kim Cho, which is wala namang katotohanan yun eh. Kumbaga, naging part lang si Joshua sa mga picture taking or sa mga event ni Kim Cho nung nasa California sila. And that is the reality. Yes po, naging part lang kasi siya ng picture, and then nasabi na kagad sa kanya is nalilink na daw na si Joshua kay Kim Cho, which is hindi naman po totoo at walang katotohanan po yun. Okay, back to Kim Cho po tayo. At ayon po sa aking legit na sources ay dinalo pala or kumbaga spotted ang mga kamag-anak ni Kim Cho sa backstage ng Showtime, na kung saan ay may naganap na malaking surpresa kay Kim Cho. Si Kim Cho po kasi is medyo matagal na bago siya nag-upload ng mga surprising moment kasama yung kanyang mga pamilya. At dahil ata sa kasagsagan ng kanilang mga trabaho or nawala na ng oras, yung pamilya niya na ang dumalo sa kanya throughout sa mga kaibigan niya, at din po ay may malaking pasabong ang kanyang mga pamilya sa likod ng backstage ng Showtime, which is napaiyak pa daw si Kim. Yung alam mo yung magkalapit lang kayo tapos biglang nawala ka ng oras, siyempre masakit naman yun. Kahit siguro sabihin na lang din natin na sobrang busy ka, wala ka ng oras sa pamilya, darating pa rin tayo sa pagkakataon na masasaktan pa rin tayo at magiging guilty dahil mas prior natin yung trabaho kesa sa panahon sa pamilya, diba? It's just for us to know na mas mahalaga ba rin yung sa pamilya. Aside from that, si Kim Cho po ay alam naman din natin na businesswoman siya. Kahit wala na yung kanyang mga magulang, ay siya na yung tumayong parang padre de pamilya sa kanilang pamilya. At siya din tumayo bilang nanay at tatay sa mga pinsan din niya at sa mga kamag-anak niya. Kaya yung mga investment ni Kimi, yung mga terms and condition niya, I'm so proud of her. Kasi kahit wala na yung mga tatay at nanay niya, nakaya niyang itayo o itaguyod yung sarili niya. At lahat ng mga kamag-anak niya, respetado po siya. That's why Kimi has a lot of investment, dahil kung ano ang iyong tinanim, yun din po yung aanihin. She's so very blessed, she's so very humble. Kahit inuulit ko po yan sa aking vlog, na siya po very humble. That is true, and that is the reality. Kaya nababless ka because you are so very humble at alam mo lumingon kung saan ka galing. That was all the artist or the showbiz industry characteristic sana. Pero hindi naman lahat sa kanila. Yun po yung kanilang characteristic eh. Kumbaga lang, some of them are using that one or some of them aggravating that terms. Pero ang katotohanan, they don't have. Wala pa silang ganun. That is the reality to. Kadalasan kasi sa atin dito, yung iniisip lang natin yung mga sarili-sarili ba? Halimbawa, paano natin magawa ang isang bagay-bagay kung sarili mo lang ba, iniisip mo. Wala naman kumbaga ba, wala naman nakatira dito sa mundo na nag-iisa eh. Always have a companionship, always have a partner, and always have a friend. Lahat naman po tayo kailangan yung may mga kaibigan din tayo, kahit plastic man yan or tupperware man yan, sinasabi or napakamarites, part kasi yan ng buhay or part kasi yan ng mundo kung saan po tayo mayroon.
That's why we love some of the people surround us even though they are plastic or they are marites. We just go with the flow, ika nga, diba? Okay. Just after the topic, we just undergo, aside from that, pupunta naman po tayo sa mga friends of friends ni Kimi, na kung saan ay natatawa na lang daw sila sa Chimpaw Tambalan dahil all of the rumors ng kanilang mga tambalan seems like Kimi was very shocked. Kumbaga ba hindi naman yung very very shocked pa yung, kumbaga, na-shock siya sa mga terms na hindi niya sukat akalain na darating at darating sa mga time or darating at darating yung mga time na pati na rin yung mga behalf of her friends ay nagtatanong na rin about sa kanilang relasyon ni Paolo Avellino. It seems as we felt something fishy. Yan daw yung sinabi ng isang kaibigan ni Kimi na kung saan ay siyempre alam naman natin yung pagtawa ni Kimi ba, yung halos sobrang lakas na yung makikita mo yung saya na tawa, hindi yung plastic na tawa. That's what we have and that's what we like. Dahil yung tawa ni Kimi sa ngayon ay wala nang katumbas na saya. Not like nung bago silang break up ni Zian, ay talagang halos hindi na siya mapatawa na maayos. At alam niya ba, yung mga kaibigan ni Kimi, sometimes they don't ask Kimi about the relationship. Kasi ang sabi na, ouch! Napaka-awkward naman kasi yung pagtuloy mo yan. It's very obvious naman. Diba? Yun kasi yung mga terms na mga generations sa ngayon ba. Yung don't ever ask anymore because it's very quite obvious kung ano na yung nakikita mo. Why should you ask? Yun nga yung nakikita mo yun nga yung alam mo na diba? Ganun kasi yung mga generations sa ngayon. And then some of her friends keep on asking her. And then ang sabi ni Kimi, why you ask? What you see is what you get. Kimi's answer also. And then what we see is what we get. How can we determine the fact if what we see is what we get if you don't have confirmation? Is it what we see is what we get? You mean kayo na ba talaga? Yan yung mga matalinghagang binitawan ng kanyang kaibigan. Which is all of the sudden na hindi nakasagot si Kimi. And then Kimi was very shocked dahil kahit pala kaibigan niya is natanong siya about sa kanilang relationship. To be honest or to be frank, ayon daw kay Kimi, Paolo is a very nice guy. Sabi daw niya, he's a very gentleman and he's a very keen. Keen means yung hindi siya masyadong rakista ang dating. He just only so siguro in personal is hindi siya rakista, pero sa mga movie niya, some of her movie na ginagampanan is look like parang Robin Padilla ang dating niya, pero in reality hindi siya ganun. Kaya nga maraming nakakagusto kay Paolo, and yet they ask me why I choose Paolo to become a love team also. Paolo wants us to be successful love team because some of her management or contract was only a solo artist. At wala pa naman siyang katambal or tinambal sa kanya na tambalan lang dalawa. Before kasi, nagkaroon kasi ng parang there was a movie between Paolo at saka si Casey Concepcion noon.
Pero I don't know if that is nag-viral o hindi. Kasi si Paulo kasi is before, I'm talking before. She's one of the artists na hindi niya pre-proceed yung kanyang success. Hindi niya pre-promote, yung kanyang success. He just kept it and he just let people to know that she had a movie not in her own mouth. People understand that Paolo Avellino is very shy, and hindi lang shy yan, kundi alam naman din natin na tahimik siya. She's quiet person. Napaka-quiet niya. Kaya hindi naman late sa ating kaalaman na pag-quiet kasi isang tao, maiintindihan mo na yan yung ano yung ibig sabihin ng pagka-quiet niya. As far as I know, natural na kasi yan kay Paulo na magiging quiet siya. And then, dumating yung time na sabi ng mga ibang vlogger na nabooking na daw si Paolo Avellino sa Dubai, which is umami na daw siya na sila na ni Kim Chiu. I don't know if kaya nilang umamin in public. Wala pa naman akong alam na kaya nilang umamin in public eh. Hindi ko pa naman talaga nakita o narinig. But some of her friends na sinabihan ng mga ibang tao na don't ask about like that. Let them realize that they need to talk about that. Yun na yung sabi ng kanilang mga kaibigan. Kaya nga po yung mga friends ni Kimi na nagtanong din kay Kimi is parang wala naman silang narinig na sagot dahil panay naman ng denial yung dalawa. Pero si Paolo Avellino, nadudulas yan pag kasama niya kaibigan niya. Pero si Kimi talagang alam naman din natin na sekreto si Kimi. Kaya hindi niya na yun nababanggit pa sa mga iba. Okay, dadako na naman po tayo sa blind items natin. Alam kong hindi niyo pa alam ang mga blind items natin for today na kung saan is may isang matandang actress na may sakit at very hopeless. Very hopeless na siya ngayon. Pero in fairness, isa sa mga kontrabida na gumaganap. Matagal na siyang artista. It's an old actress. Matagal na. Kaedad lang ata sila pokwang to eh. Mga bas ata lang nila pokwang. More than pa. Kasi si pokwang parang bagong salta lang to din eh. Dahil sa pag-host niya o sa komedyante niya. Pero parang at the age of, if you can level the age, parang kaedad lang nila pokwang. Pero yung pagpasok ka artista, mas veterana tong old actress na to. Alam niyo po ba, yung mga old actress na is they are quiet and parang lahat ng investment niyan wala na eh. Parang ang daming mga business, ang daming nagsilagong business, pero till now, wala na. Kaya nga sila lumapit sa management ng Kim Pao. Oo. At nagbigay din sila, Kim Chiu at Paolo Avellino, ng maliit na halaga. Maliit man yun pero nakakatulong sa kanya para lang mabilhan siya ng bahay. Yes, we approve of that kasi naawa sila eh. Naawang-awa sila. Sobrang awang-awa sila dun sa old actress na to. And hopefully naman guys, sana matulungan po natin to kahit man lang sa mga, hindi na sa pera, kundi kaya sa mga advices lang, paki-comment lang tayo kasi mas maraming natutulungan yung mga advices, yung mga counseling natin, yung mga comments natin na positibo. For that there's, kahit hindi man pera yung tinutulong natin, at least na-approach natin sila ng maganda, diba? Kaya yun po yung hinihingi po natin, yung hinihingi ko po sa inyo at isang like, subscribe, at
share naman po, comment naman po sa aking YouTube channel. Isang malaking tulong na din po yan para sa akin. Huwag na din po kalimutan na ipindutin yung notification bell para lahat ng mga updates natin ay maririnig niyo po. At sana naman, huwag kayo din po mag-skip sa aking mga ads. Maraming salamat at God bless po.